Mapapansin po natin sa ating pagbasa na sabi ng mga nag-report, nag-ulat sa ating Panginoon na may mga ipinapatay si Pilato na ilang mga Galileo. At ang senaryo ng mga panahon na yun, pagkakataong yun, sila ay naghahandog sa Diyos. Alam naman natin na ang mga Hudyo ay meron po silang, kumbaga ay paniniwala at pinaniniwalaan. Medyo malakas po ang ulan, hindi ko lamang po alam kung dinig po ninyo yung patak ng ulan. Sa mga Hudyo po kasi, kapag ang isang tao ay sumasagana, yumayaman, umaasenso sa buhay, walang sakit, walang karamdaman, agad-agad silang tumatalon sa isang conclusion. Kaya yan pinagyaman, kaya yan pinasasagana, kaya wala yung karamdaman, kasi mga pinagpalayan at mabubuting tao. Yun agad yung kanilang conclusion. Bumabase sila sa nangyayari at nagaganap sa isang tao at pagkatapos sasabihin nilang, ito siya. Kaya kapag nagiging maganda ang takbo ng buhay ng isang tao, agad-agad nilang sinasabi na mabuting tao kasi yan. Kaya yan ay sumasagana, yumayaman, maraming ani, dumadami ang kanilang mga alagang mga hayupan, kasi mababait na tao yan, mabubuting tao yan. Kaya ang tawag agad nila ay blessed, pinagpala. Ngunit, kapag ang isang tao naman ay dumaranas ng tinatawag na kasawian, sawing palad, pagsubok, problema, sunod-sunod ang dagok ng pagsubok sa buhay, kagaya ng nangyari kay Job, na sinasabing ang kanyang mga anak ay sa isang iglap, nasalanta ng kalamidad at namatay lahat. Ang kanyang mga lupain, ang kanyang mga negosyo at pinagkakitaan, ang kanyang mga alagang hayupan, sinalanta, di ba? Hindi lang yon, pati ang kanyang katawan ay nagkaroon ng kanser sa balat. At sabi ng kanyang mga kaibigan, kaya mo nararanasan niya kasi makasalanan ka, may nagawa kang paglabag sa Diyos, nagkasala ka sa Diyos. Yun yung agad na conclusion nila. Bumabase ang mga Israelita o ang mga Hudyo sa nagaganap sa isang tao kung ang taong ito'y makasalanan o hindi. Kaya kapag ang isang tao ay dumaranas sa mga dilubyo, pagsubok, problema sa buhay, agad-agad nilang sinasabing, makasalanan ka, may kasalanan ka, humingi ka ng tawad, pagsisihan mo ang iyong pagkakamali, nagkasala ka sa Diyos. Yun agad yung kanilang sinasabi. Yun agad yung kanilang ipinapahayag. Agad silang nagkukonklusyon na mayroong kasalanan ng isang tao kapag punong-puno siya ng pagsubok, problema, suliranin, mga kalamidad, mga kasawian sa buhay, may problema sa anak, may problema sa negosyo, hindi sumasagana, naghihirap, patong-patong ang mga problema sa buhay. Agad nilang sinasabi na makasalanan ka. May kasalanan yan. Kaya nangyayari sa kanya yan kasi marami ang kasalanan. Hindi man natin alam pero hindi nalilingid sa Diyos. Di ba? Minsan, mayroon pong bulag sa banal na kasulatan na sinasabi ng mga alagad nang ito ay makita nila, Panginoon, sino po ang may kasalanan at siya ay ipinanganak na bulag? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Yun po niyo. Yung kasi yung kanilang orientation. Yun yung kanilang mentalidad. Kapag ang isang tao, mayroong kapansanan, mayroong kasawian, may mga pagsubok, kahirapan, problema sa buhay, agad silang lumulukso sa isang konklusyon, may kasalanan. Yan. Nagkasala. Ganito din sa ating pagbasa ng i-report ng mga nagbalita kay Jesus na may ilang Galileo na naghahandog sa Diyos ang ipinapatay ni Pilato. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Ano ang sabi ng Panginoon? Imbis na tuligsain, imbis na ikondina ni Jesus yung ginawa ni Pilato sapagkat yung mga Galileong ito ay naghahandog sa Diyos. Maghahandog sa Diyos, papunta sa service, papunta sa fellowship, papunta sa gawain. Yun na lang, imagine natin, papunta sa church, tapos gano'n ang ipinagawa ni Pilato. Hindi ba dapat kukondinahin natin yung gumawa ng masama doon sa mga taong ito na pupunta naman sa templo, maghahandog sa Diyos? Pero pansinin po natin ang tingin ng Panginoon doon sa ulat ng mga tao. Akala nyo ba, higit na makasalanan ang mga taga-Galileong ito, ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa kanilang sinapit? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Nagbigay ng babala ang ating Panginoon sa kanila. Kapag hindi sila nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, kung ano yung sinapit ng mga Galileong ito, sasapitin din nila at sobra pa, baka higit pa. Sa atin pong nagaganap sa ating kapaligiran, sa ating bansa. Minsan iniisip natin yung nangyayaring kalamidad sa Bisaya, sa Kabikulan.
Sa tingin ba natin, higit na makasalanan sila kaysa sa atin? Kaya nangyari yung mga kalamidad na yun. Minsan kapag may nagaganap na hindi maganda sa ating bansa, kung sino-sino sinisisi. Sinisisi yung pinaka-pangulo, sinisisi yung mayor, sinisisi yung congressman, sinisisi yung senador, kung sino-sino sinisisi. Di ba? Ano ang sabi ng Panginoon? Kala nyo ba? Higit na makasalanan ng mga Galileo ito kaysa sa ibang mga taga-Galilea. Pag hindi kayo nagsisi, mapapahamak din kayo tulad nila. Sabi na po, di ba? Nagbigay siya ng babala doon sa mga taong ito na nagulat doon sa sinapit ng mga ibang Galileo maghahandog sa Diyos na ipinapatay ni Pilato. So ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Akala nyo ba higit na mas makasalanan ang mga Galileong ito kaysa sa ibang mga taga-Galilea? O, di ba? So kapag hindi kayo nagsisi, sabi ng ating Panginoon, at hindi nyo tinilit na lang yung mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. May isang tao na may puno ng igo sa kanyang ubasan, minsan tiningnan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita, putulin mo na, nakakasikip yan. Hinatulan na, binabaan ng husgado ng hukom yung puno ng igos. Kasi 3 taon nang hindi siya namumunga sa pagpabalik-balik ng may-ari ng puno. Actually, ayon sa akin pong nabasa, ang puno po ng igos ay parang parang saging. Anong ibig sabihin na parang saging? Mapapansin po ninyo yung mga prutas sa palengke, sa mga tindahan ng prutas. Hindi nawawala ang saging. Bakit? All year round fruits kasi siya eh. Siya po ay prutas sa lahat ng panahon. January, February, March, April, May, June, July, August. All year round siya. Hindi po siya katulad ng mga atis, biabano, lansones. Seasonal siya eh. Ito pong saging all year round. Ang puno din ng igos, halos all year round. 10 buwan, meron lang yatang 2 buwang pagitan na hindi siya nagbubunga para makabelo uli siya, para makapamunga. So may pinakapahinga. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka magbubunga sa loob ng 1 taon ang puno ng igos. Halos all year round, halos katulad siya ng saging. Kaya lang, sabi sa ating pagbasa, 3 taon na, laging pumaparoon yung may-ari sa kanya, ngunit walang makitang bunga. 3 taon, biro mo, 3 taon walang pakinabang. Kaya ano ang order? Ano ang hatol? Ano ang hukom sa kanya? Putulin! Pero yung tagapag-alaga, may malasakit. Diba? Yung tagapag-alaga, may malasakit yun eh. Ano ang sabi ng tagapag-alaga? Wag po muna natin putulin. Lalagyan muna natin ng pataba. Kaya naman ipinapuputol na kasi una, walang bunga, hindi nagbubunga, walang pakinabang. Pangalawa, nakakasikip lang, sabi doon sa ating binasa. Kaya ang hatol, putulin kasi walang pakinabang. Imbis na asset, liabilities. Di ba? So ang hatol, tigpasin, putulin, para lumuwag-luwag. Siguro para bigyan ng pagkakataon na makapagtanim ng panibago, maaaring ganun. Kasi lumuwag-luwag yan. Pero yung tagapag-alagang may malasakit, ang sabi, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Pansinin ninyo ha, yung tagapamahala, yung katiwala, mayroong malasakit. Ganyan naman ang Diyos eh. Di ba ang ating Diyos, binibigyan tayo palagi ng pagkakataon para magbago. Di ba? Ang Diyos nga daw hindi nga Diyos ng second chance eh. God is a God of many chances. Yan. Ang Diyos ay Diyos ng hindi lamang ikalawang pagkakataon, kundi ang Diyos ay Diyos ng maraming pagkakataon. Biro mo 3 taon na hindi namumunga. Sa loob lang ng 1 taon, pwede na nga siyang desisyonan na putulin eh. Pero pinaabot pa ng 2 taon. Pinaabot pa ng 3 taon. Ngayon, yung tagapag-alaga, humihingi pa ng 1 taon para maging 4 na taon. At kapag hindi siya namunga, sa 4 na taon, itong taong susunod, saka siya puputulin. Binibigyan ng pagkakataon. Ganyan ang Diyos natin. Marami siyang binibigay na pagkakataon para tayo makabalik. Para tayo makapagbago. Para tayo makalapit sa Kanya. Hindi niya agad tayo ni itsapwera, hindi niya tayo agad tinataboy, hindi niya agad tayo tinatapon, hindi niya tayo agad pinaparusahan kasi nga God is a God of many chances. So tuloy tayo. Huwag po muna nating putulin sa taong ito, huhukayan ko ang palibot, tinan nyo gagawa ng paraan, mag-e-effort. Sino? Yung tagapamahala, yung katiwala. Huhukayan ang palibot, lalagyan ng pataba. Tingnan nyo, mag-e-effort na siya, gagastos pa siya, di ba? Tingnan po ninyo mag-aaksaya na siya ng panahon, ng kanyang oras, ng kanyang pagod sa paghuhukay. Pagkatapos, bibili pa siya ng pang-abono. Magtatrabaho na siya,
gagastos pa siya. May sakripisyo na siya'y gagawin. Huhugot pa ng pangbili ng pang-abono. Diba? At sabi doon sa ating binasa, kung mamunga po ito sa darating na taon, di mabuti. Pero kung hindi, saka na natin putulin. O, tingnan po ninyo yung kalooban ng katiwala, yung kalooban ng tagapamahala. Ang pinakasusing salita na atin pong gustong puntusan ngayon ay, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ito yung address ng Panginoon doon sa mga taong nag-ulat sa nangyaring massacre. Massacre naman ang tawag doon kasi pinapatay ni Pilato yung mga ibang Galileyong maghahandog sa Diyos. Imbes na kundinahin, tuligsain yung ginawa ni Pilato, hindi ginawa ng Panginoon, kundi ang tiningnan ng Panginoon sa kanila, kapag hindi kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan, huwag ninyong isipin na sila'y makasalanan, kaya nangyari sa kanila yon, kundi ang sinasabi ni Jesus, kapag hindi ninyo pinagsisihan ng inyong mga kasalanan, kung ano ang nangyari sa kanila, ganyan din ang mangyayari sa inyo, mapapahamak din kayo. Kaya ang pinaka-bottom line, pinaka-sentro ng ating pagninilay, ayon sa ating susing salita, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. Pagsisihan at talikdan ang kasalanan. Yun naman yung message sa atin pong umagang ito. Maraming pagkakataong pinatunayan ni Jesus na sa kabila ng mabuting hangarin ng mga apostol, patuloy pa rin silang nagiging mahina, marupok, nadadala ng mga sariling ambisyon at pagkatakot at tuwirang pagkakasala sa Kanya. Pansinin naman natin din, ang kanyang mga alagad, marami din kahinaan, di ba? Marurupok, sabi sa ating pagbasa. Patuloy silang nagiging mahina, nadadala ng mga sariling ambisyon. Di ba? Totoo rin eh. Kasi nag-uunahan silang makaupo sa kaliwa at sa kanan ng ating Panginoon. Di ba? Karupukan yun eh. Yung ambisyon na maging kilala, maging sikat, maging tanyag, maging makapangyarihan, may impluwensya, angat sa iba. Andun yung mga alagad eh. Sa ganung punto na mayroon silang mga ambisyon. Pero, sa kabila ng lahat ng yon, ng kanilang pagkakamali, pagkakasala, sa tingin ng Panginoon, ang Panginoon hindi tumitigil sa kanila na sila'y hubugin. Hindi tumitigil si Jesus na sila'y isaayos. Para sa kanyang paglisan sa mundong ito, maiiwanan niyang nasa tama na paglilingkod, nasa tamang paglilingkod ang kanyang mga alagad. Kaya nga itinuturo niya yung tamang dapat gawin nila. So, ang Panginoon ay hindi sumusuko sa kanila para sila ay maisa-ayos, maging tama yung kanilang buhay paglilingkod. At hindi naiiba rito ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, di ba? Hindi rin tayo nalalayo sa kanila. Ganon din tayo di ba? Sa ating buhay, mahina, marupok, nagkakamali, nawawala sa riles direksyon ng ating buhay paglilingkod, may mga kanya-kanyang sariling ambisyon, may mga pagsuway, may mga paglabag, pero ang Panginoon, hindi tayo sinusukuan. Kaya huwag kang sumuko. Ilang beses ka mang madapa, ilang beses ka mang magkamali, ilang beses ka mang tumigil, ilang beses ka mang tumalikod, huwag mong iisipin na tatanggihan ka na, itatakwil ka ng Diyos. Hindi. Sa alibughang anak, ang ama doon, yun ang kumakatawan sa Diyos. Natulad tayo ng alibughang anak na nagpagkalayo-layo, sinaktan natin ang damdamin at kalooban ng ating ama, pero nang magbalik loob yung alibughang anak, itinaboy ba? Hindi. Sinumbatan ba ng ama? Hindi. Niyakap, pinabalik muli. At yung mga bagay na nawala sa kanya nang siya'y lumayas at umalis, ibinalik ng kanyang ama. Yung singsing, pangyapak, damit, pagiging anak doon sa kanyang sambahayan. Ganyan ang Diyos. Hindi tayo susukuan ng Panginoon. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nandyan na nanonood ngayon ng video ito, tatandaan po ninyo, hindi ka susukuan ng Panginoon. Katulad ni San Pablo, na maraming kinuhang buhay ng mga Kristiyano at mananampalataya nung panahon na yon, pero hindi siya sinukuan ni Jesus. In-encounter siya ng ating Panginoon at dumating ang panahon, siya pa ang may pinakamaraming na itatag na iglesia sa bawat lugar na kanyang pinuntahan. Siya ang may maraming napuntahang lugar na kung saan naipahayag niya at nadala niya ang mabuting balita at ang ating Panginoong Kristo. Kaya ikaw na naririyan, huwag kang susuko sa iyong buhay. Huwag mong sukuan yan kasi ang Diyos hindi ka sinusukuan, hindi tayo sinusukuan. See? At hindi naiiba ito sa ating pag-ugnayan sa Diyos. Paulit-ulit din tayo nakagagawa ng hindi mabuti at nagdudulot ng paghihirap, sakit at pighati sa atin mismong sarili, sa ating pamilya at sa mga taong nagiging bahagi ng ating buhay. Totoo yun. Real talk yan. Wala namang matuwid. Ba? Wala namang hindi nagkamali. Lahat nagkamali. Sabi nga ng isang pare, di ba? Hindi ka nagkakamali. Ano sabi ng isang pare? Hindi ka nagkakamali. Kung hindi ka na nagkakamali, hindi ka nagkakasala, isa kang alamat.
Ano ang sabi ng Panginoon? Naparito ang Panginoon hindi sa mga banal. Naparito ang Panginoon para sa mga makasalanang tulad mo, tulad ko, tulad natin. Ngunit, sa kabila ng ating maraming pagkukulang at pagkakamali, tayo po ay pinipilit na isaayos, itama, iligtas, hubugin ng ating Panginoon. Sa tuloy po natin, paulit-ulit din tayong nakagagawa ng hindi mabuti at nagdudulot ng paghihirap, sakit at pighati sa atin mismong sarili, sa ating pamilya at sa mga taong nagiging bahagi ng ating buhay. Totoo yun. Pero ang Diyos, hindi tayo sinusukuan. Kaya, ang talinghaga ng punong igos ay nagbibigay pag-asa na ang ating Diyos ay tunay na maunawain. Yan. Amen to that. Dapat palakpakan ng Diyos. Dapat pasalamatan ng Diyos. Dapat purihin ng Diyos sapagkat siya ay napaka maunawain. Matiyagang naghihintay na matuto tayong tumanggap ng ating mga pagkakasala. Tingnan po ninyo, hindi tayo binabraso ng Panginoon, hindi tayo kinikwilyuhan, hindi tayo binabalian ng braso para sabihin, magbago ka, sumunod ka. Talikdan mo na ang iyong ginagawang mali. Hindi eh. Sabi sa ating binasa, matiyaga siyang naghihintay na tayo ay matuto sa ating pagkakasala. Tanggapin natin ang ating pagkakamali at pagkakasala. Matiyaga siyang naghihintay. Ano po yun? Maunawain siya at matiyagang naghihintay. Ang Panginoon ay maunawain, matiyagang naghihintay na matuto tayong tumanggap sa ating mga pagkakasala at magbagong buhay. Tatandaan natin, balikan natin. Ang Diyos ay Diyos lang, hindi lamang Diyos ng ikalawang pagkakataon, kundi ang Diyos ay Diyos ng maraming pagkakataon. Hindi lumalayo ang Diyos sa bawat isa sa atin at sa isang tawag lamang ay darating ang kanyang tulong, kaligtasan at pagpapala. Ito naman talaga ang totoo eh. Tayo, kapag pinagpala, gumaling, walang problema, nakakalimot sa Diyos. Kapag sumasagana ang buhay natin, katulad tayo ng kalibughang anak, imbis na enjoyin niya yung kanyang kayamanan sa piling ng kanyang ama, ano ang kanyang ginawa? Nagpakalayo. Pero nung siya maghirap at magtagutom doon sa kanyang lugar na pinuntahan, sa kanya naalala ang kanyang ama at nang siya magbalik, di ba tinanggap nga siya? Itinaboy ba siya? Sinumbatan ba siya? Hindi. Sapagkat ang larawan, sumisimbolo doon sa ama, sa kwento ng kalibughang anak, ay ang Diyos. Kaya siya tinanggap eh. Ang dami niya mga gustong sabihing litanya, hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang ama na masabi pa yun, niyakap na nga siya eh. Tapos inutusan niya yung kanyang mga tauhan, yung mga utusan niya, yung mga katulong niya, na ibigay ang lahat ng pangailangan doon sa kanyang anak na bunso. Na ang address pa nga niya ay namatay at ngayon muling nabuhay. At sila'y nagpiesta, nagkaroon ng salo-salo, diba? Bilang pagwe-welcome sa kanya. Ganyan din ang trato sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo nagbalik loob, lumapit sa Kanya, tumawag tayo sa Kanya, nandyan agad yung Kanyang tulong, yung Kanyang pagliligtas at yung Kanyang pagpapala. Kaya nga, tama ang sabi sa ating pagbasa, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Kaya piliin na natin yung mayakap, hindi mapahamak. Ngayon pong umagang ito, mas piliin natin ang mayakap ng Diyos kaysa mapahamak tayo sa harapan ng Diyos. So bilang pagtatapos, marunong ba tayong umamin at magtika sa mga nagagawa nating mga kasalanan? Yun yung mahalaga dun eh. Kagaya ng ginawa ng alibughang anak. Hindi yung puro tingin, puro silip, puro pamimintas, puro pagkukumpara ang ating dapat na gawin, di ba? Thank you, God, for everything.